so, so good. Every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You were close like no water. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. In Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, a plan for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Good evening, my dear brothers and sisters. Magandang gabi po sa ating lahat. Mayong gabi kanatong tanan. Welcome to our Love Flock Be Inspired. This is your host, Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And tonight, my dear brothers and sisters, napakaganda po ng ating theme. Yes. Brother Vic, God purpose for your life. Ano po ba ang layunin ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin? Amen. Kaya nga po, ngayon pong gabi, sa ating pong episode po na ito, mag-aalay po tayo ng maikling panalangin upang nilay-nilayan, mapag-sharing po natin, mapagbahagi po namin, Sister Emma, ang layunin ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Sister Ems? Yes. So join us, my dear brothers and sisters, in our short prayer. Let us put ourselves in the presence of God as we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, in our search of purpose and alignment, we recognize the importance of surrendering our desires and plans to you. We lay down our ambitions at your feet, knowing that your wisdom far surpasses our understanding. Fill us with the courage to let go and embrace your perfect will for our life. In surrender, we find freedom and peace, trusting that your plans are higher and better than our own. Thank you for the reassurance that you
will always lead us to our ultimate good in life. Thank you, Lord God, for your goodness, signs, and wonders, for giving us this great faith and hope to continue this program of yours. As you have planned, O Lord, you show us your purpose for this love flock be inspired. Take control of everything, Lord. Fill us with your love, joy, peace, kindness, and hope, and make us an inspiration to our brothers and sisters, especially for every family. We surrender ourselves to you, O Lord God. Take care of everything, Lord. And may we inspire before we expire. In Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Amen.
God's purpose of our life. Magandang gabi po uli, my dear brothers and sisters. It's being inspired. It's Sunday. It's a great Sunday for each and every one of us. Medyo unique po yung ating episode po ngayong gabi. Amen. Di ba? Kasi maanuhan natin ito, di ba? Marami po tayong layunin sa ating pong buhay. Actually, hindi naman masama yun, di ba? Pagka mag-asawa ay nagkinasal na, marami pong plano, di ba? Maraming plano na magkaroon ng ganito, magkaroon ng bahay, magkaroon ng pamilya, mga anak, hanap buhay, kagamitan, no, everything sometimes ang nangyayari as we have experienced with kami po ni Sister Emma, as we've experienced, minsan po nalalayo yung ating purpose. Amen. Not, of course, kailangan po natin yon. Pero what is a God purpose in our lives? Sister Ems? In Psalm chapter 139 verse 13 to 14 says, "For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well." Amen. Praise God. Kapatid, nandun pa lang po tayo sa sinapupunan ng tiyan ng ating ina. Alam na po ng Panginoon kung ano po yung purpose ng pag ikaw po ay iniluwal, inilabas dito po sa mundo pong ito. Amen. No? Yun nga po yung sabi po ni David "For you form my inward parts, you knitted," parang tinahi, di ba? Tinited. Nilala, tinahi, no? Ginawa, pinorma. Yan ang mga ano doon together in mother's womb, no? In my mother. Kaya nga sabi po ni David, "I am fearfully and wonderfully made." Wonderful. You are wonderful. You are, kapatid, magnificent. Napakabuti mo nung nilikha ka ng ating Panginoon. Bakit po? Ang Panginoon po lumikha sa atin Wonderful you are works. And meron kang soul. No? Hindi lang po body. So it reminds us that each one of us is wonderfully made by God Himself. Amen. We are His unique creation. Unique ka, kapatid. Unique po ako. Unique po ang bawat sa atin. Kaya nga po, sabi ko, madalas sa aking mga sharing, walang magkakatulad. Even yung kambal po, ay meron po silang kaibahan. Bakit po? Because for the purpose of God's. No? Ang ating Panginoon po yung pong ang may layunin. Ano pa nga ba yun, Sister Ems? In Proverbs 19 verse 21, ito na naman, Brother Vic, yung aking pinaka-favorite na verse. It says, "Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand." Of course, ang ano po again, i-review natin yung ating mga nakaraang pong buhay. Diba? Marami tayong plano sa ating isipan. Again, hindi masama. Diba? Ikaw, Sister Ems, nung hindi pa tayo mag-asawa, anong nasa isipan mo na? Anong plano mo nun? Sige daw. Ang plano ko. Ang plano ko noon, ako ang maghahari sa amin. Praise God. And even in our early stage of marriage with Brother Vic. Kasi nga si Brother Vic, di ba, mahihain po yan noon. Hindi masyadong nagsasalita. Ako yung medyo may vocal. Sabi ko, ako ang maghahari. That's my human's plan. That's my plan. But when we encounter God, yes, when we establish and we know that God is with us now, amen. Nag-iba ang tema. Of course, it's because, Brother Vic, of constant prayer, nakilala na natin ang Panginoon. Meron na tayong relationship with God. And parang tinutumbok-tumbok na natin konti-konti yung purpose ni Lord para sa atin. Like for what? Sabi nga ni Brother Vic, di po ba, nung nag-aaral siya, row 4, alam niyo na, row 4, sabihin niya, ako po yung sabi ko, Lord, I think this is not your purpose for me and for Brother Vic. So parang, my prayer before is, Lord, gawin mo si Brother Vic na dapat yun yung purpose mo na he is the man of the household. Thank you, Lord. Ngayon niya lang po sinabi yan, brothers and sisters, sa totoo lang. Pinagdadasal ko yun na Kaya, pag narinig niyo po yung sharing ni Brother Vic na row 4 siya, ganon, sabi ko, Lord, thank you, dininig mo na yung prayer ko. Praise God. Totoo naman po yan, kapatid
Kasi nga po, nung ating lumang buhay, hindi natin alam talaga kung ano talaga yung nakalatag sa atin, nadadaanan na galing sa Panginoon. Amen. Ang nakalatag po sa atin, yung dinikta sa atin ng ating magulang. Mundo at magulang. Kasi ang mga magulang po gusto kita maging nurse, gusto kita maging abogado, gusto ko engineer ka. Para sa susunod, meron tayong magandang bahay. Sa susunod, magandang trabaho mo. Ikaw, kailangan negosyante ka. Ikaw tahimik ka, ano ka, magpare ka na lang. Di ba yung mga ganon? Kaya nga may mga tao po na frustrated. In the end of the day, na napulfill nila kasi nasunod nila yung purpose ng magulang nila, pero malungkot po Hindi sila. sila masaya. Iba yung Wala silang contentment na. Kaya Sister Ems, I thank God, we have been known God, we have encountered already God, bago pa nagsilakihan ng mga anak natin. Amen. You ask our children, the 5 children, my brothers and sisters, nagsasuggest kami kung ano yung kukunin nila when they go to college. But sila pa rin po masusunod. Di ba? Sila pa rin po masusunod. Kaya nga, ayun nga, nakakatuwa Ngayon, masaya po sila. Masaya silang 5. Si Doktora, masaya sa kanyang pinasukang profesyon. Si Christine, no? Si John, si James, si Emma, si Kapitan. So, wow, napakaganda ng maganda yung pangyayari sa buhay pagka ang Panginoon, ang purpose ng Panginoon ang nasunod natin. Amen. Kasi sinasabi natin parati, Brother Vic, I remember, you pray for that, kung ano talaga sa kanila at you ask the Lord kung ano nga ba ang gusto rin ng Panginoon. And even nga ngayon, Mama, di ba, Sister Ems, di ba, even nga ngayon, pati yung magkaroon na sila ng pamilya, di ba? Sinasabi natin, magdasal kayo. Hindi namin, siguro, pwede kami magsabi. Kasi, di ba, Brother Vic, sabi nga nila, iba na kasi yung generation nila ngayon. So, para bang, nawala na yung term na magulang na gulang, yung pinanggugulangan natin. Kasi, yun yung mga nakaraan na ang mga magulang talaga dapat masunod. Pero it's because of the generation today. Para bang natanggap na rin natin na basta they seek the God's will. Kung ano talaga ang, syempre, sila nakadevelop na rin ng relationship nila with God. So parati nating pinapaalala, eto gusto namin, eto gusto nyo, pero we should ask the Lord kung ano talaga ang gusto at purpose ng Panginoon sa bawat. Amen. Thank you, Sister Ems, for that. What we can do to align ourselves with God's purpose. Anong mga dapat nating gawin para ma-align tayo sa purpose ng ating Panginoon? Number 1, Sister Ems. Yun nga, Brother Vic, when we join na the renewal, that's the time na we're seeking God's will. So seek God's will, number 1. Yes. Like in Proverbs chapter 3, verse 6 says, acknowledge Him in all your ways, and He will make a straight path for you. By seeking God's will, my brothers and sisters, in all aspects of our lives, our decision, our relationship, our endeavors, will be aligned ourselves with this purpose. Amen. Kasi pag inuna mo, yun yung sinasabing, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6, verse 36, di ba? 33. 33, I'm sorry. 33. Yun yung sinasabi na, hanapin muna po natin ang kaharian ng Diyos at ang katotohanan. Amen. Di ba? At lahat po idadagdag po sa atin. Ang problema po kasi sa atin, ang hinahanap natin, yung all things. Yung all things. Later na lang po yung seek God. Di ba? Hanapin natin yung bagay na makakapagpasaya sa atin. And later na lang ang Panginoon. But in the end of the day, pag fail po tayo, malungkot tayo, sino hanapin natin? Ang Diyos. Bakit po? Kasi siya lang naman po nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Yun din yung old life natin, Brother Vic. Amen. Amen. Kaya nga nung matagpuan natin kakwentahin ko na, ako magko-compute na po ako, 38 years. Di ba? Kung let us say, ningas kugon itong natagpuan natin na ito, na hindi maganda. Siguro, on the second year, third year, fourth year, fifth year, tapos na siguro. Kasi nga po, pero Sister Ems, meron ko naririnig bakit gano'n? 10 taon na ako kay Lord, ba't ang ganun pa rin ang buhay ko? Sorry kapatid, sorry po, humingi po ako ng sorry. Baka po hindi si Lord ang hinahanap mo. Baka po all things are looking. Di ba? Yung sinasabi doon sa Matthew 6:33, baka ang hinahanap natin yung all things that will be given to us.
later na lang ang Panginoon. Magpe-fail po tayo. We have been there. In the first few years natin, di ba? Sabi ko, nagtampo ko kay Lord no, sa totoo lang. Bakit yung mga kasamahan ko, manager na, may mga negosyo na. 7 years na ako kay Lord. Tapos, Sister Emma lang naghahanap buhay sa amin. Diyos ko naman. Ako ang tagaluto, ako ang tagalaba, ako ang taga-ano. Kaya nga, sorry. I've been there, kapatid. You will be failed. Amen. Amen. Second, ano pa dapat gawin para yung makita natin yung purpose ng Panginoon? Serve others, like sabi niya sa Matthew chapter 20 verse 28, the Lord says, the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Siya po ang nagsabi noon, si Jesus. Hindi po ako, hindi Sister Emma. Binanggit lang po namin. Pero doon po sa scripture nakalagay po, Jesus says, no? Si Jesus po ang nagsasabi na magsilbi tayo. Hindi tayo ang pagsilbihan. A servant. When we say we are a servant of all. Hindi, yun nga po paano po ba ang tunay na leader? Isisingit ko to, Sister Ems, di ba? Ang tunay na leader, yung kung gustong gumawa ng susunod na leader. Amen. Di ba? Hindi yung habang panahon ikaw na lang leader. Habang panahon ikaw ang bida. Kailangan paano maisisilang yung iba? Paano makikita yung galing ng iba? And even Jesus nga offered His life to ransom us in our sins. Amen. We are called to follow Jesus' example as selfless service, my brothers and sisters. Amen. By loving and serving others, we fulfill God's purpose of spreading His love, no? Yung kanyang compassion sa buong mundo po, kapatid. But remember, walk the talk. Di ba? Tsaka, mahirap mag-share nang wala ka. Amen. Kaya kailangan maranasan mo rin muna. Amen. Di ba? Amen. Okay. So, ano pa yung mga dapat anuhan natin, Sister Em, para makita natin yung purpose ng Panginoon? May isa pa ang purpose ng Panginoon sa atin. We should use the gifts given to us. Paano kung malalaman na That's- meron akong regalo? Yun yung in 1 Peter chapter 4 verse 10 sabi niya, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's various graces. My dear brothers and sisters, even Brother Vic, when we entered the renewal, hindi ko po alam kung ano yung gift talaga. Hindi ko alam kung ano yung niregalo sa akin ng Panginoon na mapapalapit ako sa Kanya. Hindi ko alam at that time, paano pong ginawa ko? Number 1, prayer. Amen. Pangalawa, scripture. Salita ng Diyos. Saan mo ba makikilala si Jesus? Sa mall? Sa sinihan? Sa inuman? Hindi po. Makikilala mo si Jesus, kapatid, sa scripture, sa misa. Doon mo siya makikilala. Kaya pag makilala mo na siya, magkakaroon ka na ngayon ng pangunawa na ito pala yung regalong ibinigay niya sa akin. Amen. Amen. God has blessed each one of us, my brothers and sisters, with the unique gifts. Ito na po sasabihin natin, ang Rofor po, siya pong tagapagsalita. Ang prayer warrior ko, yung cum laude. No? Yun yung yun, siguro yun yung gift ng binigay ng ating Panginoon Sister Emma, a gift of being a prayerful. At saka Brother Vic, gift na yun nandun na yun na binigay ni Lord sa'yo. Kaya lang, hindi mo Alam, hindi ko at saka, na-establish. yes, hindi mo ini-exercise, hindi mo ini-execute. So, hopefully, yung prayer ko nakatulong na, Lord, sige na, paanuhin mo na si Brother V kung ano yung gift na binigay mo sa kanya na dapat lumitaw na. Whether it is through art, music, teachings, engineering, medicals, no? Ano pang klase, science, no? Yung gift na 'yon makikita naman natin. Pero malalaman mo kung bigay ng Diyos 'yon at regalo ng Panginoon kung iyon ay nakakatulong sa kapwa mo. Amen. Amen. Ulitin ko po, kung iyon po ay nakakatulong sa kapwa mo. Pero kung yun po para sa sarili lang po natin, para po tayo maging selfish, hindi selfless. Sorry po. Dalawa po kasi nagbibigay ng regalo. Di ba? Ang kalaban po, ang demonyo po, nagbibigay din po ng regalo. So, titingnan po natin. Kung yung po regalo binigay sa atin, tinuturoon tayo para maging maramot, no? Maging selfish, na hindi tayo mapagbigay. Kapatid, wake up. Pray to the Lord. Amen. So, what else, Sister Ems? Ano pa yung para tayo makita natin yung purpose? Another purpose of God is
trusting in God's timing. Of course. Yun yung nakalagay din sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 says, He has made everything beautiful in its perfect time. God's timing is perfect, even when we may not understand it. Merong mga kapatid tayo na ang tagal bago nanganak. Di ba? Yan, minsan, sila, naiinis sila kay Lord. No? Minsan, nasabi lang, wala effect yung kanilang dasal. Minsan, nasabi lang, dami na nag-pray over sa amin, ganito. There is a God's timing. May alam tayo dyan. Huwag na tayo lalayo, Brother Vic. Ano sabi mo? 7 years? Amen, amen. 7 years na wala akong trabaho, kapatid. Pero si Lord, eto po, ipinagkalooban niya ng something that there is a beautiful, wonderful, no? I would say, magnificent gift from the Lord. No? Yun yung isang bagay po na nakita ko na ang timing ng Panginoon. Kaya nga madalas sinasabi ko, naalala ko tuloy yung aming ni Sister Eme. 1 week before mag-i-exam ang mga bata nung nag-aaral pa sila. No, galit-galit sa Sister Emma. Ano ko ba naman dyan? Hindi mo na iniintindi. Yung mga anak mo, mag-i-exam. Natutulog po ako. Nigising ako. Umising ka nga dyan. Mag-isip tayo kung saan, anong gagawin natin. Sabi ko, ano ba yun? Ano ba yun? Mag-i-exam na yung mga anak mo next week. Sabi ko, naman, 7 days pa. May 7 days pa si Lord para gawin ang paraan. Kapatid, eto po, proven po. Siguro narinig mo na. Ang panganay po namin, doktor. Pangalawa po namin, IT. Pangatlo po namin, nurse. Pang-apat po namin, businessman. At yung panlima po namin, driver ng eroplano. So, my dear brothers and sisters, ang Panginoon po, ang timing niya. Hindi niya kinakalimutan ang para sa'yo. Amen. Just trust His timing and have faith, and He's working all things together for our own good. Amen. Number 5. Another purpose of God is to stay connected with Him. Yeah, yun yung gagawin natin para makita natin yung purpose ng Panginoon. Kailangan po, lagi tayong nakakonect. Pag nag-lobat po ang cellphone, kanina. Nung isang araw yun, di ba? Anong araw yun? Webes yata, nung Webes, naglo-lobat, kailangan meron kang ma-online ka, no? Nag-worry ka na. Ganon din po sa ating Panginoon. Kailangan stay connected tayo. Ano sabi niya, Sister Ems? In John chapter 15 verse 5, sabi naman ni Lord, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. I tell you, brothers and sisters, it's proven. Minsan meron pong ano ba yun, pambubuli ba sa akin? Hindi naman yata pambubuli, kundi pampupuri. Sabi niya, but ang lakas-lakas mo kay Lord. Malakas ka rin po kay Lord. Amen. Kapatid, wala pong mahina kay Lord. Lahat po tayo malakas kay Lord. Ano? Kaya lang, hindi tayo marunong maghantay. Di ba? Hindi tayo naka-connected sa Kanya. Lagi ang gusto natin, connection natin, yung hinihingi natin na matanggap natin kagad. Stay connected to God through prayers, Amen. Through meditation, through studying the Word of God. It is through in His intimate relationship, my dear brothers and sisters, Amen. with God, that we discover and fulfill His purpose in our lives. Amen. Nothing more, nothing less. It's a prayer. We need to stay connected with God, my dear brothers and sisters. Amen. Pag naputol po ito, kapatid, wala. Ilang araw po, wala kaming tubig. Sa totoo lang, no? Yun, God's timing. Sabi ni Sister Emma, wala na naman tayo tubig. Si Lord ang bahala dyan. Hindi nakalimutan si Lord. May purpose si Lord, kaya walang tubig. Bakit? So hindi ako maglalaba. Praise God. See? Napahinga ako. See? Kasi wala pa yung aming kasama. Wala pa yung aming trusted na sa bahay. So sabi ko, Lord, wala, ang dami ko nang labahin. Pero walang tubig in God's perfect time. All things work for good. Who loves God. Amen. Di ba? Sa tuwing ako'y nawa
saan pupunta. Di pa rin nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Di napapagod, ako'y iyong bitbitin. Umiiwas man ako sa'yo, hanggat ang puso ko nagdurugo. Kahit na nandyan ka pa sa aking tabi, pinipilit kong magpansinin para di sa'yo mabalik. O Jesus, kahit anong gawin ko, tumakbo man ako, hinahabol mo pa rin ako. Kaya't sa pagod kong ito, akbay-akbay mo na ako. O Jesus, salamat sa'yo. Umiiwas man ako sa'yo, hanggat ang puso mo'y magdurugo. Di pa rin nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Di napapagod, ako'y iyong bitbitin. O Jesus, kahit anong gawin ko, tumakbo man ako, hinahabol mo pa rin ako. Kaya't sa pagod kong ito, akbay-akbay mo na ako. O Jesus, salamat sa'yo. Kaya't sa pagod kong ito, akbay-akbay mo na ako. O Jesus, salamat sa'yo. Praise God! So inspiring, Sister Ems. Kulang ang oras, kapatid, kasi ang ganda nung ating episode ngayon. Yung purpose ng Panginoon na papaano natin makikita, malalaman Masunod kung ano, at masundan. masunod yung purpose ng Purpose ating ng Panginoon. ating Kasi magiging masaya po tayo sa totoo lang lahat po tayo binigyan ng layunin ng ating Panginoon. Amen. Walang tao na nilikha po rito na walang layunin. Amen. No? Kaya po yung sinasabi natin, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. No? Lahat po yan merong magandang purpose ang ating Panginoon. Amen. So marami pong salamat muli, kapatid, sa mga nakijoin po sa atin. No? Huwag pong mag-alala, yung pong ating mga prayer request, yung pong mga nag-request ng healing,
Ano pa may mga healing sa kanilang parents, healing sa kanilang mga anak, kapatid, kaibigan, kamag-anak, no? Yung pong nag-request ng prayer for guidance, directions, no? Pinagdadasal po natin yan. Yung mga family relationship, no? Mga parents and children's relationship, tinataas po natin sa ating Panginoon yan. Huwag po kayong magsasawang magpadala sa amin, i-send lang po through message, messenger, my brothers and sisters. Pagdadasal po namin, Sister Emma, yan. Yung mga nagugutom, mga naghihirap, kapatid, no? Huwag po kayong mag-alala, pinagdadasal po namin kayo. Yung mga tao po na nasa presuhan, yung mga nangangailangan ng trabaho, visa, board exam, no? Travel safety, no? Yan, pinagdadasal po natin yan. Yung mga naiwanan po sa pamilya, no? Yung pong mga gusto makalaya sa drug addiction, sa addiction sa gambling, sa alak, no? Sa social media, yung may mga financial problems sa kanilang pag-aaral ng anak, gasto sa may mga utang, no? Pinagdadasal po natin yan, no? Huwag po kayo mag-alala, lagi po namin kayong ipinagdadasal, my brothers and sisters. Amen. Marami po salamat sa lahat-lahat na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Unti-unti, hindi lang unti-unti. Lumiliwanag po ang purpose ng Panginoon for the Love Flock Be Inspired. Amen. To inspire you, brothers and sisters. Amen. Para po ma-encourage ang bawat sa atin na ang Diyos ay mapagmahal. Amen. Na ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos nagpapatawad, di ba? Ang Diyos nagpapagaling. Salamat po. In behalf of our Love Flock Be Inspired, we would like to thank God for our brothers and sisters who join us tonight. Spread po natin ang good news, brothers and sisters, for every Sunday po, 8 o'clock, sa Be Inspired po, magkita-kita po tayo. Isama nyo inyong pamilya, kapatid, kamag-anak, pati yung kaibigan o kaaway, isamahan po natin, i-message po natin. We'll never know, baka yun po makatouch po sa kanila. Amen. And para po sa ating po mga supporters, donors, benefactors, again, ulit po natin, magla-launch po tayo para po sa mga school materials ng ating mga mag-aaral. Sa susunod po na opening, nag-iipon na po tayo para po meron po tayong maibibigay. Yung gusto pong mag-join sa ito pong ano po na ito, what to call that, endeavor for the Lord, no? Padala lang po natin dito po sa ating GCash 0993-415-1307 or sa ating BPI account, no? We hope and we pray that we have inspired you. We have encouraged you tonight. Sorry po kung may nasabi kami mali ni Sister Emma. Pero lagi po namin tinatandaan, we will inspire you before we inspire. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are. Of what we say and do, something new. Be inspired, be an inspiration. To be His guide for those who lost their way. To be His hope when everything seems over. Share His love and let them know He lives. Be inspired and be an inspiration. To be His guide for those who lost their way. To be His hope when everything seems over. To share